Ang pambungad na eksena ay itinakda sa isang mental na institusyon, kung saan ang isang teenager na babae na nagngangalang Sumi ay sumasailalim sa paggamot para sa shock at psychosis. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga larawan ng kanyang pamilya, sinubukan ng doktor na makipag-usap sa traumatized na batang babae, ngunit nananatili siyang tahimik. Pagkatapos ay tinanong siya ng doktor tungkol sa mga pangyayari na humantong sa pagpasok sa kanya sa ospital, ngunit hindi siya nagkomento. Naputol ang eksena pagkaraan ng ilang araw, nang bumalik si Sumi sa nakahiwalay na tirahan sa kanayunan ng kanyang pamilya kasama ang kanyang ama, si Moo-hyun, at ang kanyang nakababatang kapatid na babae, si Soo-yeon. Parehong nag-aatubili ang magkapatid na pumasok pagdating nila dahil kinasusuklaman nila ang kanilang madrasta, si Yoonju. Kaya lumakad sila pababa sa pantalan ng lawa at lumanghap ng sariwang hangin. Sila ay tinawag pabalik sa bahay sa ilang sandali pagkatapos at sinalubong sila ng pagtanggap ni Yoonju. Ang dalawang kapatid na babae ay hindi tumugon, sa kabila ng kanyang mga pagtatangka na makipag-ugnay sa kanila at lumipat sa itaas na palapag sa kanilang silid. Pumasok si Sumi sa kanyang silid at nagsimulang ayusin ang kanyang mga gamit nang makita niya ang eksaktong kaparehong diary na nakapatong sa kanyang mesa. Lalo siyang nabigla nang matuklasan niya ang magkatulad na damit sa kanyang aparador, na tila ba hindi siya pinapayagang magsuot ng iba pang patterned na damit. Nang maglaon, nagtitipon ng pamilya para sa hapunan, ngunit nananatiling tahimik ang kapaligiran. Ang katahimikan ay sa huli ay binasag ni Yoonju na nagsasabi na hiniling niya ang kanyang kapatid na lalaki at ang kanyang asawa na maghapunan kinabukasan. Ngunit tila walang nagmamalasakit dito, at maging ang ama ay kumakain ng kanyang pagkain ng mabilis upang siya ay makaalis. Nagpatuloy si Sumi sa pagsasabi na ayaw niyang kumain kasama ang kapatid ng kanyang madrasta. Siya at ang kanyang kapatid na babae pagkatapos ay tumayo at umalis sa hapagkainan. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang silid, si Sumi, na nagpoprotekta sa kanyang nakababatang kapatid na babae, ay hinimok siya na sabihin sa kanya kung ang kanilang madrasta ay nagbibigay sa kanya ng anumang kahirapan. Ang bawat tao'y pagkatapos ay nagpahinga sa kanilang mga individual na kama. Sa halip na matulog sa parehong kama ni Yoonju, pinili ni Moo-hyun na gawin ito sa sofa sa sala. Ipinaliwanag nito kung gaano ka-tense ang kanilang relasyon. Sa pagsapit ng hating gabi, nagising si Soo-yeon ng isang kakaibang ingay na nagmumula sa labas ng kanyang silid. Maya-maya ay bumukas ang pinto, at nakita ang kamay ng isang babae na marahang lumalawak sa loob. Mabilis na tumakbo si Soo-yeon sa ilalim ng kanyang kumot upang magtago dahil sa sobrang takot niya, ngunit ang kumot ay nagsimulang humiwalay din. Ilang sandali pa ay biglang sumara ang pinto na ikinagulat ng dalaga. Mabilis siyang tumakbo sa kwarto ni Sumi pagkatapos noon at nagtapat sa kanya. Nang malaman ni Sumi ang trahedya, bumaba siya sa hagdanan upang tingnan ito ngunit nakatagpo lamang ng static sa screen. Napansin din niyang tumatango ang kanyang ama na natutulog sa sopa at mabilis na inayos ang kanyang kumot. Sa sandaling iyon, ang kanyang madrasta ay lumitaw mula sa mga anino at hiniling sa kanya na iwanan siya ng mag-isa. Ngunit nagsimula ng away si Sumi bago tumayo at umalis. Inalok niya ang kanyang kapatid ng nakaaaliw na yakap pagkatapos nito, at pareho silang nakatulog. Sa mga unang oras ng umaga, si Sumi ay sinaktan ng isang bangungot na pangitain na kinasasangkutan ng kanyang namatay na ina. Isang kakilakilabot na aparisyon, isang mahabang buhok na babae na dumulas sa sahig ang sumalubong sa kanya habang siya ay nagising. Kaagad nang mapansin ang misteryosong anyo ang atensyon ni Sumi, ito ay pumihit upang harapin si Sumi. Si Sumi ay nanlamig sa takot habang papalapit sa kanya ang ginang. Ang multo na babae ay umaaligid, ang kanyang binti ay bumubuhos ng dugo, at sa kung saan, isang kamay ang lumabas mula sa ilalim ng kanyang mga palda. Nang biglang nagising si Sumi, napagtanto niya na panaginip lang ang lahat. Maya-maya, nakakita siya ng mga mantsa ng dugo sa shorts ng kanyang kapatid na babae at sa kanyang sariling kumot, na nagpapahiwatig na ang parehong babae ay nasa kalagitnaan ng kanilang regla. Pumunta si Sumi sa silid ng kanyang madrasta upang kunin ang mga sanitary napkin at nalaman na may regla din si Yoonju. Ang katotohanan na ang tatlong babae sa bahay ay may regla sa parehong araw ay medyo kakaiba. Pagkatapos, ang dalawang kapatid na babae ay nasa balkonahe, sumipol sa paboritong himig ng kanilang biolohikal na ina.
Sa gitna nito, nilapitan sila ng kanilang ama at binalaan silang manatili sa loob dahil malamig sa labas. Nang sabihin ni Sumi ang ideya na alisin ang kasuotan ni Suyon, ipinaalala sa kanya ng kanyang ama na dati silang napagkasunduan na panatilihing pribado ang paksa. Mayroong ilang mga pagtatalo sa pagitan ng mag-ama na nagbibigay ng impresyon na ang kanilang koneksyon ay malamig. Nang maglaon sa araw na iyon, nakita ni Sumi ang ilang larawan ng pamilya na nagpapakita na si Yunju ay dating isang in-home nurse at inalagaan ang nakamamatay na sakit ng kanilang ina bago siya pumanaw. Sa sandaling iyon, pumasok si Suyon sa silid, at nagsimulang dumaan ang dalawang kapatid na babae sa mga gamit ng kanilang ina. Napansin ni Sumi ang mga pasa sa braso ni Suyon sa panahong ito. Nais malaman ng batang babae kung ginawa ng kanilang madrasta ang krimeng ito at nagmamadaling umalis nang hindi sumasagot. Hinarap ni Sumi si Yunju tungkol sa mga sugat sa pagsisikap na matuto pa, ngunit ang kanyang madrasta ay matigas ang ulo na tumanggi na tanggapin ang responsibilidad para sa kanyang pag-uugali. Nang gabi ring iyon, dumating para sa hapunan ang kapatid ni Yunju, si Sun Kyu, kasama ang kanyang asawang si Mihi. Sa buong hapunan, nagbitaw si Yunju ng maraming masasakit na komento na nagdulot ng tensyon sa lahat ng naroroon. Si Mihi ay biglang nawala ng malay at nagsimulang manginig sa ilang sandali. Sina Sun Kyu at Moo Hyun ay nakapagpapakalma sa kanya matapos siyang tulungan. Kapag bumuti na ang pakiramdam niya, umalis na ang dalawa. Habang nasa daan, sinabi ni Mihi sa kanyang asawa na nagkaroon siya ng seizure at nakita ang espiritu ng isang patay na babae sa ilalim ng lababo sa kusina. Sa bahay, pinagmamasdan ni Yunju ang pagbukas ng pinto ng lababo ng mag-isa. Out of curiosity, dahan-dahan siyang lumapit at isinara ito. Pagkatapos ay tiningnan niya ang likod ng lababo, ngunit walang mali. Hindi niya namalayang nakaupo na pala sa mesa ang babaeng mahaba ang buhok. Matapos makaramdam ng masamang presensya, lumingon-lingon si Yunju sa paligid, ngunit wala na ang babae. Sunod, nakita niya ang isang hair clip na nakalatag sa sahig. Nataranta, yumuko siya upang kunin ito, ngunit habang ginagawa niya, isang makamulto na kamay ang humawak sa kanyang braso, at siya ay lubos na natakot. Nagmamadali siyang tumingin sa isang tabi, ngunit hindi nagtagal ay nakita niya ang sarili sa harap ng dalagang nakaupo sa mesa. Nang maglaon, nagtapat siya sa kanyang asawa, na nagsasabi na ang mga kakaibang bagay ay nangyayari sa bahay mula nang bumalik si Sumi. Sa kabilang banda, si Moo Hyun ay hindi naniniwala sa kanya at sinabihan ng babae na magpahinga. Nang maglaon, si Moo Hyun ay nakagawa ng isang malungkot na pagtuklas. Ang pinakamamahal na ibon ni Yunju ay pinatay sa loob ng hawla nito. Si Yunju ay pumasok sa silid ni Suyon na galit matapos itong malaman. Natuklasan niya na ang kanyang mukha ay sadyang nabura sa kanyang mga imahe na napunit. Inatake niya si Suyon at ikinulong siya sa aparador dahil naniniwala siya na ang mga batang babae ang may pananagutan sa pagsasagawa ng mga pagkilos na ito. Maya-maya, narinig ni Sumi na sumisigaw ang kanyang kapatid at tumakbo siya para tingnan kung ano ang kalagayan niya. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng aparador matapos marinig ang iyak ni Suyon sa loob. Pagkatapos ay nagpahayag si Sumi ng panghihinayang sa hindi pagpansin sa kanyang mga sigaw kanina at nangakong ipagsasanggalang siya mula sa karagdagang pinsala. Di nagtagal, pumasok ang kanilang ama at tinanong si Sumi kung bakit kakaiba ang kinikilos niya mula nang bumalik siya. Ipinaalam sa kanya ni Sumi ang pagtrato ni Yunju kay Suyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sinabi sa kanya ng kanyang ama na si Suyon ay namatay at hiniling sa kanya na itigil ang maling pag-uugali. Gayunpaman, tumanggi si Sumi na tanggapin ito, dahil nakikita niya ang kanyang kapatid na babae sa tabi niya, na humihit din ng hindi mapigilan. Kinaumagahan, sinimulan ni Yunju na hampasin ang isang duguang bag gamit ang isang stick habang kinakaladkad ito sa loob ng bahay. Nagising si Sumi sa ingay at bumaba upang tingnan ito. Sa tingin niya ay nasa sako ang kanyang kapatid matapos mapansin ang bakas ng dugo na nabahiran sa sahig. Sinusubukan niyang i-unlock ito ngunit nahihirapan siya. Hindi nagtagal, sinurpresa siya ng kanyang madrasta mula sa likod at nagprepare na buhusan siya ng mainit na kumukulong tubig. Si Sumi ay nauntog ang ulo sa sahig matapos ang mainitang pag-aaway na iyon at nawala ng malay. Pagkatapos ay kinaladkad siya ni Yunju sa sala at pumunta upang kumuha ng estatwa sa hardin.
Natuklasan ni Sumi ang kanyang madrasta na nakaupo sa tabi niya habang nagsisimula siyang bumubuti. Si Suyon ay susundan si Sumi na parang multo, ayon kay Yunju, na ginagawang imposible para sa kanya na makalimutan ang alinman sa mga nakakasakit na alaala mula sa nakaraan. Pagkatapos ay itinaas niya ang malaking estatwa sa hardin na may layuning hampasin si Sumi sa ulo. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Muhyun sa takdang oras na nagudyok sa kanya na umatras. Nang makita niya si Sumi na duguan sa sahig, mabilis niyang dinala siya sa kanyang kwarto. Pagkatapos ay nagsimula siyang maghanap sa bahay para sa mga supply para sa pangunang lunas. Sa gitna ng lahat ng ito, napapansin niya kung gaano kagulo ang kanyang tahanan, kaya hindi siya mapalagay. Sa aparador, napansin din niya ang ilang mga manika na nakatali at puno ng dugo. Di nagtagal, natuklasan ni Muhyun ang kanyang asawa na nagpapahinga sa sopa sa sala. Hinihiling niya sa kanya na pigilan ang kanyang marahas na pag-uugali habang binibigyan din siya ng ilang gamot. Pagkatapos ng maikling palitan, umalis si Muhyun sa espasyo. Ang isang taong nakasuot ng suit ay pumasok sa silid pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos na muling bumukas ang pinto ng silid. Habang si Sumi ay dating nakaupo sa sopa, ang kamera ay nagpan upang ipakita na ang individual na ito ay walang iba kundi si Yunju. Si Sumi at ang kanyang ama lang pala ang tao sa bahay noon. Nag-flashback ang eksena at ipinakita sa amin na si Sumi ang humihila ng sako sa sahig kanina. Isang porcelain doll ang nasa loob ng bag, at siya rin ang may pananagutan sa pagpatay sa alagang ibon. Napag-alaman din na matagal nang pumanaw si Suyon, kaya naman umuwi siya nang wala ang kanyang kapatid. Sa huli, natuklasan namin na si Sumi ay nagkaroon ng dissociative identity disorder, na naging sanhi ng pagkakaroon niya ng dalawang natatanging personalidad, ang kanyang sarili at kung paano niya nakita ang kanyang madrasta. Masyado niyang hinahamak ang kanyang madrasta sa hindi malamang dahilan. Ang kanyang psychotic thoughts ang dahilan ng mga naunang pakikipag-ugnayan niya kay Suyon at sa kanyang madrasta. Higit pa rito, ginawa ni Sumi ang madrasta sa naunang eksena upang magkasya sa kanyang sariling haka-haka na konstruksyon. Sa resulta ng paghahayag na ito, agad na umiinom ng gamot si Sumi upang patatagin ang kanyang emosyon. Pagkatapos ng lahat ng ito, si Sumi ay dinala pabalik sa mental hospital ng kanyang ama at ng tunay na Yunju. Sa isang sabik na ekspresyon, si Yunjo ay nakitang naghihintay sa labas ng silid ng ospital. Sinusubukan niyang aliwin si Sumi pagkatapos ng kanyang pagsusuri sa pamamagitan ng pangako na makikita siya ng madalas hanggat maaari. Si Sumi, gayunpaman, ay walang sinasabi. Kalaunan ng gabing iyon, narinig ni Yunju ang mga yabag na nagmumula sa dating kwarto ni Suyon habang siya ay nag-iisa sa bahay. Kapag pumasok siya sa silid upang tumingin sa paligid, natatakot siya sa paggalaw sa likod ng mga kurtina. Biglang sumara ang pinto mula sa kanyang likuran habang sinusubukan niyang buksan ang mga kurtina, at ang mga ilaw ay nagsimulang kumurap. Sa sandaling bumukas ang pinto ng aparador ng mag-isa, tumataas ang pagkabalisa. Habang papalapit siya, sinalubong siya ng isang nakakatakot na tanawin, isang multo ang lumitaw at pinatay si Yunju. Samantala, sa ospital, si Sumi ay may ngiti sa kanyang mukha, na tila nakatagpo ng kapayapaan. Naputol ang eksena noong buhay pa ang ina ng mga bata, na may nakamamatay na sakit. Si Yunju, ang dati nilang in-home nurse, at si Muhyun ay may relasyon noon. Ang kanilang orihinal na ina ay nabalisa sa pagtataksil na ito, at sa huli ay pinatay niya ang sarili sa aparador ng silid ni Suyon. Nataranta si Suyon nang matuklasan niya ang walang buhay na katawan ng kanyang ina kinaumagahan. Niyugyug niya ang kanyang walang buhay na katawan sa pagtatangkang iparamdam sa kanya na buhay siya, ngunit nakalulungkot, ang aparador ay bumagsak sa kanya. Nagpumiglas ang dalaga para makalayo ngunit hindi niya maiangat ang malaking aparador. Dumating ang madrasta upang mag-imbestiga matapos marinig ang malakas na kaguluhan, ngunit sa halip na tulungan ang batang nasasakal ay malupit itong umalis. Siya ay mabilis na nagkaroon ng pagbabago ng puso, gayunpaman, at tumalikod. Sa kalagitnaan ng kanilang pagtakbo, nakasalubong niya si Sumi, na pinagbawalan si Yunju na makialam sa kanilang pamilya. Ang madrasta ay nagalit sa mga sinabi ni Sumi at inilabas ang kanyang galit kay Suyon sa pamamagitan ng pag-abandona sa kanya upang mapahamak.
Binalaan din niya si Sumi na balang araw ay pagsisisihan niya ang kanyang mga pinili. Sa pagtatalo na ito, umalis si Sumi ng bahay sa galit, na hindi alam ang kapalaran ng kanyang kapatid na babae at ng kanyang ina. Si Sumi ay naospital dahil sa mga isyu sa kalusugan ng isip bilang resulta ng trauma ng insidenteng ito.